So, ito po kung paano tayo makakapagpalit ng SIM card na nawala ng signal sa area. So, make sure po na may internet din po na connected. Kasi gagawin natin uninstall tayo ng apps ng PAX. So, ginawa ko, ganyan ko lang dito sa apps, ganyan. Then, may nakalagay na uninstall. Drag lang dyan, then mawawala na po yun. So, ang sa akin kasi ina-uninstall ko na kagabi. So, re-download po tayo. Siyempre, kailangan ng internet. Yan. Punta tayo dito sa yan, delete ko muna. Punta tayo sa Google Chrome. Make sure talaga po Google Chrome kasi may mga iba kasing apps na parang behind na siya sa mga update. So, hindi siya makikita yung kailangan i-download mo. So, type mo lang git or dafax github. So, yan po. Pag type nyo yung ganyan, enter mo lang. Pagka-enter po, may lalabas na dafax releases. So, i-click nyo lang din yung dafax releases. Pag-click nyo, ayan, click nyo yung download 40.2 ko. Ano pong latest dyan? Pinakauna, yun po yung i-download natin. Kung naging 40.3 na yan, so yun po yung gagamitin natin. So, kasi nag-download na ako kagabi. Ayan. Ito. Yan, downloaded na. So, click ko lang. Tapos, install. Hintayin lang po matapos. Yan. So, ganito po. Ganito po, first and foremost, bago pala tayo mag-download ng apps, make sure po na yung SIM na ipapalit nyo is registered na po ng Smart or sa Globe. Okay? Kasi kailangan po yun. So, hindi kasi tayo makapag-send or makapag-activate kapag wala pa na-registered yung SIM card, di ba? So, okay na tayo dyan. Install na natin, no? Ayan. So, syempre, ilalagay natin yan sa harap. Yan. Para hindi na tayo pupunta-punta sa ano. Okay. So, karaga. Kasi sa boot 1 to eh. So, 7956 yung code na ilalagay natin. So, yan. Dito na tayo, no? So, pagkatapos nyan, punta tayo dito sa set trusted number. Okay? So, pag set ng trusted number, for example, 0948401891. Save ko lang. Pagka-save dyan, go na ako sa, click mo lang yung ganyan, no, bilog, para maging home siya. So, yung i-click nyo po is launcher 3, para mapunta siya sa exit. So, okay. So, pagpunta sa exit, kailangan kasi na natin siyang i-revoke. So, mangyayari niyan, punta tayo dito sa Google or sa cellphone nyo. Kasi dito, kailangan kong i-video siya eh. Doon na lang po sa cellphone nyo. Pwedeng wag na sa tablet. Sa cellphone nyo na lang. Para diretso copy na. O, pwede rin dito para mas hindi kayo mahirapan mag-copy ng latest number. Hindi magpaiba-iba. So, punta kayo sa license and e-loader. So, sa license and e-loader, click nyo lang yan. So, ito yung lalabas. Dito kasi yung license ko. Lahat ng mga bumibili bago ko i-transfer. So, okay. Input password na yan, no? So, okay. Andyan na. So, ito po yung license. As it said, ayan, no? Yan ang license, di ba? Yan.
Nakalagay din siya license. So, ito yung mga license niyan. So, nakita nyo, use siya. Yung isa available. So, pag ganyan kasi, actually, ito yung gamit ko sa Piso Wi-Fi kasi ito na i-loading. So, sample ko na lang to kasi wala akong maklik dito eh. Punta kayo sa e-loader. Sa e-loader may number po dyan ng old number nyo na papalitan. So, i-click nyo lang yung basta e-loader siya, e-loader. Tapos, i-click nyo lang yung number. May lalabas po na ganyan. Siyempre, make sure nyo muna kasi pag dalawa yung account nyo, make sure nyo muna dito. May nakasulat na trusted number tapos name ng i-loading mo. Tapos sa action ka po pupunta. Sa action, meron po nakalagay na revoke machine. So, kailangan mo lang siyang i-revoke. Pagka-revoke, pupunta tayo sa yes. Okay? So, kailangan mo siyang i-yes. Tulad nito, revoke machine, tapos yes. Click mo lang yung yes. So, successfully revoke. Siyempre, make sure mo na successfully revoke yan, no? So, wala na siya. Isa na lang. Instead na dalawa sila. So, nawala na yung isa. So, meaning, available na yung license. So, punta tayo balik ulit sa license. Ayan. So, nakita nyo, available na siya. Kanina, use yan. So, available na siya. Pwede mo nang i-copy. Copy mo yung dito sa gilid sa baba. Copy mo yung license. Tapos, balik tayo dun sa fax e-loader. Ayan. Sa fax e-loader naman, paano ba babilis ang balikan? So, ganyan lang. Click mo lang yung dito pa rin. Di ba nag-launcher tayo kanina kasi copy natin yung license. Yan. Bilog lang po yung i-click ninyo. Pag bilog, punta kayo sa fax e-loader. Tapos 3 dot. Ayan. Makikita nyo, activate apps. Basta make sure nyo lang din po, nauna na po yung paglagay ng trusted number, Tapos, bago po ninyo i-activate yung apps. So, copy nyo na, 'di ba? Paste lang. Ganyan. Tapos, click nyo lang activated. Pagka ganyan, hintayin nyo lang po na machine activate successfully. Good to go na po yan. So, ang gagawin, edit na naman kayo ng mga pricing. Kasi nabago na po lahat ng ini-edit ninyo eh. Yung sa Ilog products dyan. So, yan. Tulad nito, bago na siya. So, kailangan ko na naman yun i-add yung 1,000 to 5,000 na apps ay promo. Okay? So, kailangan na naman natin siyang i-add. Pero at least naka-indicate na siya, no? 100 hanggang 1,000. So, i-add na lang natin 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So, hindi na tayo mahihirapan magtanggal. Kasi update na siya. So, ganito, kung mag-add na naman kayo ng promo, copy nyo lang. Sa Gcash, syempre, kailangan natin copy para hindi na tayo mag-type ng description. So, kung i-type na lang natin dito is Gcash. Kasi may 1,000 na, so 2,000. Yung price dyan is 2,050. Ganun. So, sa description, paste mo lang, din palitan mo lang ng 2,000 dyan. Oops. Billing 2,000. Okay. Ganyan lang. Tapos yung description order, pang ilan na ba yun? Gawin na lang natin muna 15 para ma-save siya. So, ang andito is, 31 na pala. So, 31 dapat nasa 31 siya talaga. Kasi napalit siya eh. Andito yung 2,000 sa 15. So, 31 to. Para mapalit. Ayun. So, ayan na siya. 2,000. Okay. Dapat pala to 2020 lang price. So, okay. Punta na tayo dito. Gcash 3,000 naman. Price 3,000. 20 na siya. So, gawin natin 30. Description, palit ulit ng 3,000. Then, no.
Yung 0 na siya. Number 32. Update promo. So, ayan. 3,000 na naman siya. So, dito na naman tayo sa GCash. 4,000 na naman. 4,000. So, by 10 na lang yung idagdag na natin. 40 na naman. Tapos, 4,033. So, yan. Dagdag na naman siya, 4,000. So, GCash, 5,000 na naman po. 5,050. So, paste. $34. So, yan. Tapos na tayo. 5,050 yung ating price. Yan. So, binabaan ko na lang kasi last time, ang taas eh. Binabaan ko na lang siya kasi may mga iba na, kumbaga, nag-over limit. Malaking bawas yung, mas lalong lalaki yung bawas pagtataasan natin. So, yan lang po. Good to go na siya. Ito, good to go na siya. Pwede na siyang magamit ni client. So, dapat wala na to activate apps dito pag activated na siya, no? Then, makikita nyo naman po dito, kung i-check nyo siya kung updated ba yung apps natin, andito po sa about kung anong version na siya. Tulad nito, version 40.3.2 na. And then, status niya dapat dito activated, tapos yung number na bago. Yung bagong pinalit nyo po. Kasi ito activated pa siya kasi wala akong signal sa loob eh. Ayan. So, yun lang po. Balik nyo na lang po sa Q's mode. Yan. Sa 3 dot lang lahat yan. Tapos, Q's mode nyo lang para start na po kayong mag-start na po kayong mag-loading. Okay. Hindi kasi siya mag-Q's mode pagka hindi pa activated. Okay. So, basta Q's mode lang siya, lalabas na yung portal. Ayun. Ayan. Or gawin nyo lang just now or always pag lalabas yun. Ayan. So, good to go na po siya. Wala na po kayong gagawin. Kung ganito po is pag exit Q's mode nyo, double tap power, then, di ba nakikita nyo, huwag nyo madalin. Timing po yan ha. Double tap power, dapat naka-black screen siya. 1, 2, tapos long press volume. O, di ba? Ganun kadali. Para di kayo mahirapan. Okay? So, balik tayo. Exit Q's. Yes. Hold back the pin kasi nag-long press siya. Saan ba yun? Back screen. Back pala. Pag naka-screen siya, full screen siya, wala yung yung internet yan, di mo makikita. Dito lang sa hold back. Long press mo lang yung back. Pag after mo mag-exit. So, ganun lang. Pa ba? Balik tayo ulit sa Q's mode pala. So, yes. Kahit anong dyan, click nyo. So, again, paano ba mag-exit Q's mode sa tablet? Timing po dapat black screen siya bago nyo ilong press yung volume plus 1, 2, okay. So, yan po. Ganun lang po kadali. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po.